So, pakinggan naman natin yung other side of the story. Ganito ko ginawa itong content na to. Nag-react muna ako kay Lars, tapos ngayon dito naman. Hindi ko pa napapanood to. Actually, napanood ko na after nung kay Lars. So, i-break it down ko na lang sa inyo. Yung mga key points dito. Pero, again, ang conclusion ko doon, open lines of communication. Kung napanood nyo yung una, so ito naman tayo. Let's go. So guys, kasi mahal na mahal kita. Sobra. Yun. Mabait tong lalaki na to, totoo lang. Seryoso. I mean, ang idea kasi dito, nagsalita na rin siya kasi nagsalita na tong si Lars. I do believe na it was allowed. Siguro mali ako dun sa idea na hindi siya allowed. So, allowed yung ginawa ni Lars. Pero, ang tibay din no? Ang tibay din niya na pinayagan niyang ganun Pero siya, in my opinion, siya yung biktima rito I mean, in this relationship. Kasi nga, mukha namang wala siyang, binigay niya daw lahat dun sa kay Lars. And yun nga lang talaga, hindi nag-work out. Pakinggan natin yung mga ano niya dito. Sa akin yun, nalaman ko yun. Pero, guys, wala na tayong magagawa. Nangyari na. 1 week ago, siguro, napapansin ko na si Lars parang lagi siyang balisa, lagi siyang malungkot. Sabi ko nga, ang sabi ko nga sa sarili ko nung napapansin ko siyang ganun, may something wrong or may problema siyang siguro iniisip. Kasi iba yung pakiramdam ko rin na parang gusto ko siyang tanungin kung anong problema, pagod ka ba, ganun. Yun. So anong sabi ko kanina dun sa unang content natin? Communication is the problem. See, literally yun yung naging problema nila. Nawala yung communication. So bigyan lang natin ng konting background. Now may context na ako. 7 years daw kasing naging sila, okay? 7 years naging sila. Tapos, of course, eventually, yun nga, mauubusan niya ng sweet nothings. The chemicals in your brain that makes you happy when you see your loved one diminishes in time. So ganun yung nangyari sa kanila. Hindi sila naging open sa isa't isa. Nawala yung intimacy factor kung titignan natin yung Sternberg's love theory. And of course, yung romance malamang nawala na rin yan. So commitment na lang talaga. So consistent naman yung paradigm na ginagamit natin dito sa pag-analyze itong relationship na to. Tuloy natin. Pero kasalanan ko rin kasi hindi ko siya siguro tinatanong. Yun. Baka mamaya sa pool, di ba? Sa pool. Oh. Yun na pala yung time para tanungin ko siya na aminin niya sa may tao pa sa Pagbuksan mo muna, tol. May tumakatok. O, tuloy. Lahat ng mga pagkakamali niya. Sabi ko nga, guys, lahat naman ng tao nagkakamali. Wala naman. Ito yung gusto ko sa kanya. Meron pa ring pagmamahal. At least, hindi yun nawala. Kahit papano, yung natitirang pag-ibig, hindi napunta sa bitterness. I would say na it's a special breakup in terms of the fact na it's very viral and it's being covered by no less than our media, and then nagsalita pa yung dalawang magjowa. Kasi ako, ang opinion ko dyan, sana wag na lang sabihin sa public, 'di ba? Wag na lang nating sabihin in public kasi nga pagka sinabi natin yan in public, maraming magiging haka-haka. Pero siguro ganun talaga yung galawan ng iba. Kasi ako, as much as I can salvage what I can salvage sa personal life ko, hindi ko talaga ilalabas. Kumbaga, commentary lang ako. Okay na ako dun. Yun lang yung relationship natin as nanonood sa akin kayong mga 2,000 dyan. Tapos ako, as content creator. Pero apart from that, kasi mahirap mag-share ng personal life kasi magiging up for public scrutiny yun. Okay, tuloy natin. Mga taong perfecto nga, di ba? Ayun yung mga kasabihan natin, di ba? Na talagang totoo talaga. Yun nga, nalaman ko na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong beses niyang nagawa sa akin yan. Na wala akong kamalay-malay.
Again, the intimacy in the romance factor eh. I mean, I'm not to probe, pero in my opinion, nandyan na yung intimacy, nawala yung romance nila or yung passion. Pero lalo naman yung intimacy. 'Di ba? Kasasabi niya lang, dapat tinanong ko siya. So ano ba, lagi niyong tatanungin mga lods kahit nakakatawa. Be, kumain ka na ba? Ikaw bro, kumain ka na ba bro? Kumain na ba kayo? Napaka-simple nun, di ba? Lagi yung sinasabi, kumain ka na ba? Alam mo, pero it matters sometimes that someone cares for you. Kasi, towards the tail end of your of your relationship, ibig sabihin, pag matagal na kayo, yung initial magic nun talaga nababawasan. We can explain that through the happy hormones in our brain. But, and of course, may experience nyo naman yun eh. But the thing is, you have to make an effort para i-relieve yung magic na yun, di ba? By asking simple question. Be, kumain ka na ba? Sayang wala tayong kasi puro budots yung nandito eh. Wala yung mga pangkilig eh. At saka malungkot, maalaala. At saka syempre yung fight song natin. Eh. Pero kay Idol, I really respect him for, alam mo yun, siya yung iniputan sa ulo nung Lars eh. And sinasabi pa rin niya na mahal hanggang dulo, di ba? So this is yung mga alpha male kasi, na mga new meta alpha males, parang nawiwikan dito sa resolve nitong lalaki na to. Pero I believe it's the opposite eh. Kasi yung bashing na matatanggap niya, yung harm sa reputation niya, yung looking na iniputang ka lang pala sa ulo eh. Kasi pwede na siyang tuksohin doon since it's all in public now. But you know, ako for me, that is, ironically, yan yung tunay na lalaki para sa akin. He rolls with the punches na tinatawag. For me, tatapikin ko ang dibdib ko para sa iyo, Idol. Boom, boom, boom. Tuloy. Ay, mali. Tuloy. Ano ba yan? Tuloy. Ayaw mong salita. Inisip ko rin. Nung nalaman ko yun, inisip ko rin sa sarili ko na, deserve ko ba yun? Parang, may nagawa ba akong mali? Baka magawa niya yun sa akin. Ikaw ang biktima, Idol. Pero alam ko, makakayanan ko to eh. Yun. Hindi man ngayong week. Pero alam ko, so, sige lang. Ikaw muna. Lilipas din to. Yes, correct. So, siya, nasa stages of, yung Kubler-Ross cycle of grief siya nandun, di ba? May, yung pinaka-common dyan, yung 5 stages of grief, di ba? So, nasa denial, una muna denial, bakit mo nagawa sa akin to? And then, ano ba sunod? Anger, denial, anger, kasunod, galit ka kasi ba't nangyari yon? Tapos, and then, you would experience, teka lang, ayokong i-google para kasi yung mga Nico David, nag-google ka naman lagi. Sige, pag mali, sabihin nyo na lang sa akin dyan sa baba. Denial, anger, and then, bargaining, okay? Nandun na yata siya dyan sa stage na yun. Kakayanin ko to. And then the depression, and then the acceptance. So these are the 5 pillars for grief na pinagdadaanan natin. So si Idol, wala pa siya dun sa acceptance stage. Alam niya yon, di ba? Pagkakayanin ko to, di ba? Binigay ko ang lahat sa kanya. Ganyan. So, you know, I support this kind of mindset na maging open tayo. Miski lalaki naman tayo, pwede naman tayo maging open sa ating emotions. We can talk about our emotions. Pero, ang akin lang talaga, if hindi naman kailangan ilabas sa social media, wag nyo na lang ilabas. Kasi, it's your personal matter. Talk to someone na close sa inyo, your friend, maybe. Wag yung chismosa. Yung nanay mo, yung tatay mo, or yung kapatid mo, huminga ka, Idol, okay lang yon. Pagdaanan mo yung emotions na yan kasi it's part of the acceptance stage pag na-reach mo na. And hopefully, I'll root for this guy. Papalakpakan ko lagi yung mga ganyang klaseng lalaki kasi the mental fortitude na kailangan niyang pagdaanan dito, especially when you have a famous jowa na umamin na 3 lalaki yung binembang niya. At ikaw pa yung naghahatid nun. It's tough for a guy. I could not put it in words. Pero ang unang-unang maapakan dyan yung ego mo. But my guy here, he rolls with the punches. And I congratulate him. Paano? Panoorin nyo na lang to. 10TV yung pangalan sa facebook.com. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lod.